Isang mapagpalang araw sa inyo, pati na rin sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Tulad ng iba, ay meron din akong kwentong kababalaghan na nais ibahagi sa inyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Sheena. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 2010 to 2011. Bagong kasal kami noon ng nobyo kong si Carlo. Mga ilang buwan noon ay nagdesisyon akong mangibang bansa para na rin makapagtrabaho at makapag-ipon para maipuhunan sa pangarap naming negosyong restaurant ni Carlo. May trabaho naman ang asawa ko, pero hindi yun sapat para mapabilis ang aming pangarap na negosyo. Kaya nagdesisyon na akong tulungan siya. Ang naisip kong mas mabilis na paraan para makapag-ipon ng malaki-laking pera ay ang pagtatrabaho sa abroad. Magdadalawang taon na ako nun sa abroad nang mapag-usapan namin ni Carlo ang tungkol sa negosyong gusto naming ipatayo. Ang sabi niya sa akin, may nakita na raw siyang lokasyon para doon. Nagkita raw sila ng high school best friend kong si Athena. At siya rin daw ang nag-alok sa asawa ko na kunin na yung bakanting lote. Pagmamay-ari kasi yun ng tiyahin niya. Kaya mas mapapamura daw kami dahil hindi naman ako naiba sa kanila. Dahil maayos naman at swak sa negosyong gusto naming ipatayo ang pwesto nito ay kinuha na nga namin. Nag-usap na rin naman kami ni Athena sa cellphone at nagkasundo kaming pareho. Makalipas ang 3 taon ay umuwi na ako sa bansa dahil nakaipon na ako ng sapat na pera. May naririnig na naman akong hindi magandang bali-balita dyan sa asawa mo, anak. Naku dati ko pa talagang sinasabi sa'yo na hindi talaga ako paig sa kasal-kasal na yan Ayan ka na naman ay sa mga naririnig mo. Hindi ba't pinag-usapan na natin ang tungkol dyan? Walang masamang ginagawa sa akin si Carlo, Nay. Mahal na mahal ako nun. Oo, walang ginagawang masama pag magkasama kayo. Pero nung nasa abroad ka pa, may nakapagsabi sa akin na may kinakatagpo ang asawa mong ibang babae. Nay naman alam ko namang hindi ka boto kay Carlo para sa akin. Pero sana wag mo naman siyang gawan ng maling kwento o siraan sa akin, Nay. Hindi ko siya sinisiraan sa'yo, anak. At lalong hindi ako gumagawa ng kwento. Nay naman ano ba kasi ang problema mo kay Carlo? At hindi mo siya magusto-gustuhan para sa akin. Ilang taon na kaming kasal. At mahal namin ang isa't isa. Tama na, pwede ba? Hindi niya ako sinagot at saka tinignan sa mga mata ng masinsinan. At agad siyang napabuntong hininga. Ilang segundo pa'y nagsalita na siya habang itinuturo-turo ang mukha ko. Nababakas ko sa mga mata niya ang pagtitimpi. Makinig ka sa akin, Sheena. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag ka sanang umuwi dito sa bahay nang umiiyak dahil niloko ka ng Carlo na yan. Dahil hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ako sasaktan ni Carlo dahil mahal niya ako. Lalo na't patapos na ang pinapagawa naming negosyo. Para lang ipagpalit ako sa kung kani-kanino. Sana nga hindi niya sasayangin. At sana mali ang mga naririnig ko. Kasal na ho kami ni Carlo at may tiwala ho ako sa kanya. Mauna na ho ako. Uuwi na ho ako sa amin. Agad na rin ako umuwi ng Manila nung matapos kong dalawin sila nanay sa Cavite. Kahit hindi maganda ang naging usapan namin ni nanay, ay hindi naman nagbago ang trato ko sa kanya. Nanay ko pa rin siya kahit ano pa ang sabihin niya na hindi ko gusto. Mag-iisang linggo na rin kasi ako umuwi sa Pinas galing sa ibang bansa. Umuwi lang naman ako sa Cavite para ibigay ang mga pasalubong ko sa kanila at para makita na rin sila. Pero hindi ko inaasahan na yung pang-isasalubong sa akin ni nanay. Dati pa talaga nung magnobyo pa lang kami ni Carlo, ay ayaw na talaga ng nanay ko sa kanya. Ito rin ang dahilan kaya mas pinili ni Carlo na sa Manila kami kumuha ng condo unit upang doon mamalagi. Dahil hindi nga talaga sila magkasundo ng nanay ko. Nung malapit na ako sa bahay, tinext ko na si Carlo. Sinabi ko rin na dadaan muna ako saglit sa market para bumili na lang ng pagkain namin para sa hapunan.
Pagkarating ko sa unit namin, naabutan ko si Athena at Carlo na nag-uusap sa sala namin. Dala niya ang ilang papel ng lupa. O Bes, ginabi ka yata. Traffic ba? Sobra. Oo nga pala. Kanina ka pa ba, Bes? Ano yung dala mo? Titulo na ba ng lupa yan? Hindi pa, mahal. May pinapipirma lang siya sa akin. Ano yung dala mo? Akin na. Akala ko titulo na. Pag may titulo na ba, hindi na ba maaangkin ng iba yon? Bahagya silang tumahimik at saka nagkatinginan. Pero ngumiti rin kalaunan nang mapagtanto nilang ibig kong sabihin. Siyempre naman, Bes. Hindi na yun maaangkin ng iba pag nalipat na sa pangalan mo ang titulo. Maliban na lang kung pabayaan. Talagang may aangkin doon, mahal. Marami talagang mahilig mangkamkam ng ari-arian ng iba. Ha? Ganun ba? Dapat pala talaga bantayang mabuti, no? Kumain na nga tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Sumabay ka na, Bes. Marami-rami itong binili ko. Nako, wag na, Bes. Kailangan ko na rin kasi umuwi. May dadaanan pa ako eh. Baka maabutan ako ng traffic. O sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka na lang dyan sa daan. Hindi na nga nagtagal si Athena sa amin. Kaya kami na lang ni Carlo ang kumain ng dala kong pagkain. Pumuesto naman ako ng upo sa tapat ng lamesa at saka kumain na. Kanina pa talaga kasi ako nagugutom. Oo nga pala, mahal. Kumusta yung pinapatayo natin? Kailan kaya matatapos? Huwag kang mag-alala. Malapit-lapit na yan, mahal. Pinsan ni Athena yung foreman kaya may tiwala ako. Talaga? Mabuti kung ganun. Oo nga eh. Kumusta palang lakad mo? Ayos lang. May hindi lang kami pagkakaunawaan ni nanay. Pero hinayaan ko na. Magkakaayos din kami nun. At tungkol saan naman yan? Kakauwi mo lang nagkatampuhan kagad kayo? Wala. Tungkol lang sa mga bagay-bagay. Alam mo naman si nanay. Napakapraning. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong mahilo. Tapos bigla rin sumakit yung sikmura ko na parang may humihila sa mga laman ko. Namilipit ako sa kinauupuan ko. Oh, ano nangyari sa'yo, mahal? Bigla kasi ako nahilo. Tapos masakit pa yung tiyan ko. Aray! Mabuti pa magpahinga ka muna. Baka napagod ka lang sa biyahe. Aray! Ang sakit talaga, Carlo! Hindi ko kaya! Dadalhin na sana ako ni Carlo noon sa ospital. Pero bigla naman tumigil yung sakit na nararamdaman ko kanina. Ipinahinga ko na lang yun. Marahil ay tama siya na napagod lang ako sa biyahe. Kinabukasan, pagising ko'y wala na si Carlo sa tabi ko. Nag-text naman siya sa akin na maaga siyang nagpunta sa site upang tignan ng mga tao. Hindi na raw niya ako ginising dahil mahimbing pa ang tulog ko. Pagkabangon ko'y agad na rin akong naghilamos ng mukha. Naabutan ko naman ng pritong itlog at pritong chorizo sa ibabaw ng lamesa. Kasama ang kaning natira kagabi na ginawang sinangag ni Carlo. Pagkatapos ay nagpatunaw lang ako saglit ng kinain ko at saka nagdesisyon na labhan ang ilang labahin namin bago sumunod kay Carlo dun sa construction site. Nasa kasagsagan na ako ng paglalaba noon nang may makapa ako sa bulsa ng pantalon ni Carlo. Ganun na lang ang gulat ko nung madukot ko ang isang sachet ng kondom. Kondom? Bakit siya may kondom? Nagpipilis naman ako ah. Napakunot noo ako saglit. Pero inisip ko na lang din na baka gagamitin niya yun sa akin. Nung matapos ko ang paglalaba, ay agad na rin akong naligo para sumunod sa site. Pero dahil bigla na namang sumama ang pakiramdam ko, ay tinext ko si Carlo na hindi na ako makakasunod doon. Dali-dali naman siyang umuwi tapos pina-check up niya ako. Pero ang sabi ng doktor ay nilalagnat lang daw ako at kailangan ko lang daw magpahinga. Baka raw nanibago lang ako sa paligid. Dito ka lang sa bahay at magpahinga, mahal. Ako na ang bahalang mag-asikaso sa site. Ewan ko ba, mahal?
Parang iba tong nararamdaman ko. Bigla-bigla na lang to. Hindi naman ako ganito dati. Ang sabi ng doktor, nilalagnat ka lang daw. Kaya magpahinga ka at inumin tong mga gamot mo. Hindi ko alam kung lagnat lang ba talaga itong sakit ko. Kasi ibang-iba naman talaga ito sa lagnat na nakasanayan ko. Pero tulad ng sabi ng doktor, nilalagnat lang daw ako. Kaya sinunod ko na lang yun at nanatili sa bahay. Makaraang araw lang ay tumahan na rin ang sakit ko. Kaya nakakapunta na ako sa construction site. Pagkarating ko doon, hindi ko naabutan si Carlo. Ang sabi ni foreman ay pumili raw ng design ng tiles kasama si Athena. Paggabi na rin nung umuwi sila. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Ayos ka na ba? Maayos na rin. Nakapili ka na ba ng design ng tiles? Oo. I-deliver na nila bukas. Hindi mo man lang hiningi yung suggestion ko. Oo nga pala. Nakalimutan kong tanungin ka. Paano ba naman nagmamadali kanina yung architect? Kaya nawala na sa isip kong tanungin ka. Pero huwag ka mag-alala. Sigurado naman ako magugustuhan mo yung napili kong design. Sino yung nagmamadali? Si architect ba o si Athena? Napatigil siya saglit na tila nagulat sa sinabi ko. Pero agad din naman akong ngumiti sa kanya at nagsalita. Siyempre ayos lang no. Alam ko namang magaling kang pumili ng disenyo eh. Kaya sigurado naman ako maganda yung napili mo. Oo naman, mahal. Ngumiti na lang din siya at saka sinalatang noo ko kung nilalagnat pa ba ako. Parati na nung umaalis sa bahay si Carlo na hindi ko alam kung saan pumupunta. Yung pera namin sa bangko ay nababawasan na hindi napupunta sa pinatatayo naming negosyo. Madalas na wala siya sa site kapag pumupunta ako. Ang sabi ng mga trabahador doon, magkasama raw sila ni Athena. Hindi naman nila alam kung saan pupunta ang mga yon. Kaya inisip ko na lang na baka may binili lang na gamit para sa restaurant. Isang araw, maaga pa lang ay nandun na si Athena sa bahay. May dala siyang papel ng lupa na dapat papipirmahan uli kay Carlo. Naliligo pa, Bes. Ano ba yan? Baka naman pwedeng ako na ang pumirma dyan. Hintayin ko na lang, Bes. Kasi kailangan talaga siya ang pumirma. Sa kanya kasi nakapangalan eh. Ganun ba? Tagal na niya na. Hindi pa rin matapos-tapos. Oo nga eh. Naaasar na rin ako. Yung tiyahin ko kasi maraming ganap sa buhay kaya hindi matapos-tapos to. Naku, Bes. Need na yan matapos agad. Baka makuha pa ng iba. Parati naman kayo magkasama ng asawa ko eh. Ba't kasi hindi pa yan tapos? Ha? Hindi na to makukuha ng iba, Bes. Kasi ginagawa na yung titulo. Nasa tiyahin ko kasi ang ibang papeles kaya ngayon lang napapirmahan. Biro lang, Bes. Ang ganda ng kwintas mo ah. Gold ba yan? Mukhang mamahalin. Iba talaga yung yumayaman. Ito ba? Mura lang to. Pagkatapos pumirma ni Carlo, ay umalis na rin naman agad si Athena. Pero maya-maya ay umalis din naman si Carlo pagkatapos niyang kumain. Kailangan daw siya sa site. Halos hindi na niya ako isinasama sa mga desisyon sa restaurant na pinapagawa namin. Pero ang sabi ko baka ayaw niya lang na ma-stress ako. Kaya naman na hindi na niya ako sinasama sa mga lakad niya. Dahil wala naman akong ginagawa, ay nilabahan ko na lang yung mga damit namin. Pero nung dukuting ko muli ang mga bulsa ng pantalon ni Carlo, ay isang resibo noon ang nakuha ko. At doon ay nanlaki ang dalawang mata ko. Dahil ang resibong yon ay galing sa isang jewelry shop. Bumili ang asawa ko ng kwintas na nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Kanino niya kaya binigay ang kwintas na yun? Bakit siya bumili ng ganong kamahal na kwintas? Noong hapon pagkatapos kong gawin ang mga gawaing bahay ay agad na rin akong pumunta sa site. Pero si foreman lang ang naabutan ko doon. Tinanong ko siya kung saan pumunta ang asawa ko pero ang sabi niya hindi niya alam. Pero magkasama daw sila kanina ni Athena. Athena na naman?
Madalas na silang magkasama. Sabi ni Foreman wag daw ako mag-alala. Mahal daw ako ng asawa ko. Binilhan pa nga raw ako ng kwintas. Nung tumingin daw kasi sila ng asawa ko ng materials para sa restaurant, ay dumaan sila sa isang butik ng mga alahas. Kaya doon ko na talaga napatunayan na bumili nga talaga siya ng kwintas. Dahil walang gaanong ganap ay naisipan ko umuwi na lang muna ng Cavite. Balak kong aliwin ng sarili ko kaysa naman tumambay ako sa bahay or sa site na sobrang init. Tinext ko na lang si Carlo na nasa probinsya ako. Naabutan ko naman nun si nanay na nagwawali sa bakuran namin. O anak, naparito ka. Galing ako sa site. Sobrang init doon. At wala din naman si Carlo. May binili lang ng mga materials para sa restaurant. Kumain ka na ba? Halina't kumain ka muna. May dala ako ditong ulam. Nasaan ba si tatay at mga kapatid ko? Ang tatay mo maagang umalis papuntang sakahan. Ang mga kapatid mo nandyan sa loob, halika na. Hindi ko alam pero nangangati ang buong katawan ko nung makita ko ang labong ng kawayan sa gilid ng aming bahay. Para bang ang balahibo nitong Makati ay kumapit sa balat ko. Namantal tuloy ang balat ko. O anak, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka namamantal? Sobrang init kasi na eh. Pakiramdam ko nakayakap ako sa labong ng kawayan. Ano? Kailan ka pa allergic sa labong? Ang alam ko mga aswang lang ang ayaw sa labong. Nangangati sila oras makakita ng ganyan. Aswang ba ako, Nay? Agad naman sila nagtawanan nung sabihin ko yun. Pero hindi ko kayang masabayan ang tawanan nilang yun. Dahil sinisira ng pangangati ng balat ko ang mood ko. Mabuti pa, lagyan mo yan ng langis. Sandalit kukunin ko yung langis na binili ko sa merkado kahapon. Ang sabi, mabisa raw yung pangtanggal ng kate at pangangalay ng katawan. Mabisa din daw yung pantaboy sa mga masasamang loob. Sige po, Nay. Nung maihaplos nga yun ni nanay sa buong katawan ko, ay biglang uminit ang aking balat na para bang napapaso ako. Napasigaw ako dahil sa hapding nararamdaman ko. Kaya nung nilagyan pa ni nanay ang ibang parte ng katawan ko, tinabig ko na ang kamay niya. Ayoko niyan! Gusto mo ba akong patayin? Sobrang init! Para akong nakalublob sa kumukulong tubig! Nag-hysterical na nga ako noon. Hindi ko namamalayan na sinisigawan ko ng mga kapatid ko pati si nanay. Ibang-iba na rin noon ang pakiramdam ko. Para bang may kung anong nilalang na nabubuhay sa aking katawan at nagwawala ito sa loob ko. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kumalma ka nga! Halos daganan na nga nila ako noon. Dahil sa pagpupumiglas ko kay nanay habang nilalagyan niya ng langis ang katawan ko. Hindi ko rin alam pero parang naging agresibo ako sa mga oras na yun. Ang lamesang nandun malapit sa akin ay nagawa kong pataubin ng isang kamay lang. Halos magulantang silang lahat sa ginawa ko. Maski ako'y hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang malakas na puwersang yun. Bitiwan niyo ako! Bitiw! Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, Sheena anak? Tawagin niyo nga ang tatay ninyo sa sakahan. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam ang nangyayari sa akin. Pero ayaw ko lang sa langis na nilalagay ni nanay sa katawan ko. Napapaso ako't nanghihina. Hindi ko alam kung bakit. Basta pakiramdam ko ay lumakas ako't parang may hinahanap akong gusto kong lantakan. Maya-maya ay dumating na rin si tatay. Naaninag ko sa mga mata niyang matinding pag-aalala noong makita niyang naglalaway ako ng malapot. Nagdesisyon sila na patingnan na lang ako sa isang albularyong malapit sa amin. Dahil hindi nila kaya ang pagpupumiglas ko, pinapunta na lang nila ang albularyo sa bahay. Pero pagdating ng albularyo at nang lagyan niya ng krus ang noo ko, bigla akong nawalan ng lakas at biglang tumamlay ang aking katawan.
Hindi ko pa natitignan ng anak niyo pero mukhang alam ko na kung anong nangyari sa kanya. Ano nangyari sa kanya, Kaeting? Sandali lang, sisiguraduhin ko lang. Kahit hindi ako masyadong makagalaw dahil sa nawalan ako ng lakas, kita ko pa rin kung ano ang ginagawa ng albularyo sa akin. Kinuha niyang malit na batsyang may lamang tubig at saka nilagyan ng asin at halos pabulong nag-usal ng orasyon. Diyos cremitarum axim dai aum. 3 beses niya yung inulit-ulit bago umihip sa batsyang may tubig at asin at saka inilapat ang kamay sa mukha ko. Doon na ako nakaramdam ng matinding sakit na parang akala mo may mga butong na babali sa loob ko. Aray! Ang sakit! Ayoko na! Sige lang, Iha. Tiisin mo. Para din yan sa'yo. Kahit parang makakalas ng mga buto ko ay buong puwersa ko pa rin silang itinutulak. Pero nung lapatan muli ng albularyong noo ko ng krus, ay doon na ako nawalan ng malay. Gabi na ako nagising noon. Gising ka na pala anak. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Tiningnan ko silang lahat at pilit inaalala ang nangyari sa akin kanina. Naalala ko naman ng iba, pero ang ipinagtataka ko, hindi ko maalala lahat. Ano nangyari, Nay? Anong sabi ng albularyo? Ano daw po ang sakit ko? Anak, may tanong lang kami ng tatay mo sa'yo. Ano bang ginawa mo sa ibang bansa bukod sa pagtatrabaho? Wala naman po, Nay. Minsan nga lang po ako lumabas doon. Pagkatapos ng work ko, wala na akong pinupuntahang iba. Wala ka bang party na pinuntahan o mga inuman? Meron isang beses. Nung inibitahan ako ng kasamahan ko sa trabaho na mag-inuman sa kanila dahil birthday ng kapatid niya. Pero marami naman kami nun. Bakit, Nay? Ang sabi ni Kaeting, baka raw doon mo nakuha itong nararanasan mo. Ano po ba ang ibig niyang sabihin, Nay? Ang sabi niya na yanggaw ka raw. Pero huwag ka mag-alala anak. Ginagawa naman ni Kaeting ang lahat para gamutin ka. Ano? Nayanggaw ako? Paano nangyari yun, Nay? Yun nga rin ang ipinagtataka namin ng tatay mo eh. Hindi namin alam kung paano nangyari yun. Pero ang sabi ni Kaeting, mas mabuting huwag ka na munang umuwi sa Maynila. Hindi pa kasi tapos ang panggagamot niya sa'yo. Sige, Nay. Kung yan ang makakabuti, iti-text ko na lang si Carlo na hindi muna ako makakauwi. Pinaalam ko nga sa asawa ko na hindi na muna ako makakauwi. Pero hindi ko na sinabi sa kanya ang buong nangyari sa akin. Ayaw kong mag-alala siya at maapektuhan ang pinapatayo naming negosyo. Mabilis naman siyang sumang-ayon at wala nang maraming tanong sa akin. Tuwing gabi naman para akong sinasaniban ng masamang espiritu. At parang mas aktibo pa ako. May mga boses ding bumubulong-bulong sa akin. Yun ang lalong nagpapabaliw sa akin. Lalo na kung kabilugan ng buwan. Tila malakas at agresibo ako. Hanggang sa nagdesisyon na lang sila, natalian na lang ang paa ko ng kadena at ikulong sa loob ng kwarto ko tuwing gabi. Yun din naman ang gusto kong mangyari dahil natatakot akong makaperwisyo ng iba. Nangangayayat na rin ako dahil wala na akong ganang kumain. May kung anong pagkain kasi akong gustong kainin na hindi ko naman matukoy-tukoy. Isang gabi, habang nilalabanan ko ang pwersang bumabalot sa pagkatao ko, may isang pusang biglang dumaan sa bintana ng aking kwarto. Hindi ko napigilan ang sarili kong matakam, kaya nagawa kong sakmalin yon. Doon ay nakaramdam ako na parang napawi ang aking gutom at pagkauhaw. Simula nang mangyari yon, para bang hinahanap-hanap ko na ang lasa ng karne at laman loob nun. Bumalik ang albularyo sa bahay para tignan ako muli. Sinubukan niya akong ulit gamutin para tanggalin ang inilagay na punla sa akin ng aswang.
Mukhang mahihirapan tayo. Ang ibong nasa katawan niya ay sumisibol na ang balahibo. Kaunti na lamang ay magiging ganap na aswang ng inyong anak. Wala ka na bang magagawa para gumaling ang anak namin, Kaeting? Sa ngayon, ang tanging magagawa ko na lamang ay ang pabagalin ng pagtubo ng balahibo ng sisiw. May dala akong gamot dito upang pigilin ang pananakam niya sa laman tuwing gabi. Pero hindi ito permanente. Habang ginagawa ko pa ang luna sa inyong anak, ito munang iinumin niya, ang dagta ng halamang ito. Sige, Kaeting. Maraming salamat po. Gagawin namin ang bilin mo. Nung medyo umayos ang pakiramdam ko, ay umuwi ako sa Manila. Ang sabi ko kay nanay ay babalik na lang ako pagkatapos kong tingnan ng site at ang bahay. Hindi rin kasi sumasagot si Carlo sa mga text at tawag ko kaya wala akong balita. 8:00 ng umaga na ako nakarating sa bahay. Pagbukas ko ng bahay, si Carlo agad ang nakita kong gulat na gulat. Oh, mahal. Bakit ka umuwi? Hindi mo man lang ako sinabihan. Sana sinundo na lang kita. Bakit parang gulat na gulat ka? Text ako ng text sa'yo, hindi ka nagre-reply. Tignan mo kaya yung CP mo nang malaman mong maraming miss call ang nandyan. Agad niyang kinuha ang cellphone sa mesang nasa harapan niya at saka tiningnan ito. Nagtaka ko dahil nakita ko sa ibabaw ng mesa ang kwintas ni Athena. Oh, kwintas to ni Athena. Ba't nandito to? Hindi na nga natapos noon ang sasabihin ni Carlo nang biglang may babaeng lumabas sa banyo. Nakatapi siya ng tuwalya at katatapos lang maligo. Athena? Anong ginagawa mo dito? Ha? Naasar nga ako dyan sa best friend mo, mahal eh. Umagang-umaga nandito. Makikiligo raw siya dahil sira raw yung linya ng tubig nila. Tama. Pasensya ka na, Bes, ha? Ayos lang. Para namang hindi na ako nasanay na parati kayong magkasama nitong asawa ko. Alam kong pangit ang dating ng sinabi kong yon. Pero wala na akong pake at tumayo na lang at pumasok sa kwarto. Pero laking gulat ko nang makita ko itong magulo. Na tila may kung anong dalawang nilalang na nagsagupaan sa kama namin ni Carlo. At ang nagpasikip ng dibdib ko ay nang makita ang isang plastic na may lamang kondom na nasa sahig malapit sa kama namin. Naramdaman ko na naman ang pagsunod sa akin ni Carlo sa loob. Kaya nagtimpi na lang ako. Napansin ko ang pasimple niyang pag-apak sa plastic at saka marahang pinulot at inilagay sa bulsa. Pagpasensya mo na, mahal, kung hindi ako nakakapagligpit. Busy kasi ako sa pag-aasikaso sa site eh. Nagsawalang kibo na lang ako kahit nakita ko ang patagong pagpasok ni Athena sa kwarto. At saka dinampot ang bra malapit sa kabinet. Kahit nasa akin na ang lahat ng dahilan para gumawa ng gulo, ay hindi ko pa rin ginawa. Nanatili akong kalmado habang nakaharap sa bintana. Hindi ko alam kung ano pang ebidensya ang gusto kong makita. Para masabi ko talagang niloloko ako ng best friend ko at asawa. Parang pumapayat kaya yata, mahal ah. Anong problema? Yung mata mo, nangangalumutan na tapos ang putla mo pa. Hindi ka pa nakakatulog sa probinsya? Wala to, mahal. Sige na, ililigpit ko muna tong kwarto natin. Saan na ba si Athena? Kumain na ba kayo? Kung hindi pa, magluluto na lang ako. Hindi na kailangan. Aalis na rin yan si Athena. Naglakad ako palabas ng kwarto at saka sinundan naman ako ni Carlo. Naabutan ko dun si Athena na nagsusuklay ng buhok niya. Uuwi ka na agad, Bes? Mamaya na. Magpapabili ako kay Carlo ng manok. Tikman mo ang adobo ko. Mas masarap pa ito kaysa sa asawa ko. Ha? Ano? Sabi ko, dito ka na kumain. Sige na. Dahil sa pangungulit ko sa kanya, pumayag na lang din siya. Si Carlo naman ay lumabas para bumili ng manok. Tumabi ako kay Athena na nooy nakaupo sa sofa. May naaamoy kasi akong mabango sa tiyan niya. At noong malaman ko kung ano yon,
ay agad ko siyang sinabihan. Buntis ka? Ha? Ako buntis? Oo, buntis ka. Hindi mo alam? Hindi. Paano mo naman nalaman na buntis ako, Bes? Naamoy ko siya sa tiyan mo. Ano? Aswang ka ba? Pambihira ka naman, Bes. Hindi mo sinasabi na may boyfriend ka pala, Bes. Tagasan siya? Sigurado ako gwapo yun. Maganda ka eh. Hindi na natuloy ang sasabihin niya dahil biglang dumating si Carlo. Dala na niya yung mga pinabili ko sa kanya. Ito na, mahal. Sigurado ko bang ikaw magluluto? Kaya mo ba? Mukhang puyat ka't pagod ah. Oo naman. Kaya ko na to. Saka gusto ko lang ipatikim kay Athena kung gaano ako kasarap magluto. Kaya kung may gustong umagaw sa'yo, siguraduhin lang niya na masarap siyang magluto ha. Nagtitigan silang dalawa at hindi makatingin sa mga mata ko. Binali naman agad ni Carlo ang usapan. Sa tingin mo, mahal, dadagsain kaya yung restaurant natin? Bakit hindi natin tanungin si Athena? Siya naman ang madalas mong kasama eh. Anong sa tingin mo, Athena? Dadagsain kaya? Malapit sa bayan ng pwesto, tapos gilid pa ng daan. Sa tingin ko dadagsain siya, Bes. Panay na ang pahaging nasalita ko sa kanila. Pero hindi ko alam kung nakakaramdam sila. Pero sa tingin ko, napapansin nila yon. Pero hindi ngayon ang oras para pagbubuntalin sila. Gusto ko yung mahuli ko talaga silang nasa climax ng kasarapan sabay gulat. Para doon may dahilan na talaga ako para pagpapatayin sila. Kung sakaling papatok sa masa ang restaurant namin, pwede ba kitang kuning manager, Bes? Mahal, napaka-busy na tao ni Athena. Kumuha na lang tayo ng iba. Ba't mo naman nalamang busy siya? Nakasama mo na ba siya buong araw at gabi? Sige, payag ako, Bes. Wala naman akong permanenteng trabaho eh. Ayun, may manager na tayo. Alam ko na magaling ka, Bes. Kaya may tiwala ako sa'yo. Para kung sakaling wala ako, may kasama si Carlo mag-asikaso ng restaurant. Kalmado pa rin ako magsalita na parang walang natuklasang milagrong pinagagagawa nila. Bilib din ako sa sarili ko dahil nagawa kong magtimpi sa mga oras na yon. Nung sumang-ayon na si Athena ay dumiretso na agad ako sa kusina. Naiwan naman silang dalawa sa sofa. Pagkarating ko sa kusina ay bahagya ko silang sinilip. Nagtago ako sa dingding at saka pinakinggan ng halos pabulong nilang usapan. Pero dahil malapit lang ako sa kanila at pakiramdam ko ay tumalas ang aking pandinig, narinig ko ang usapan nila. Ang sabi ni Athena ay parang nahahalata ko na daw sila. Pero ang sabi ni Carlo mag-relax lang daw ito at siya ang bahala. Halos mapaupo ako sa sahig dahil sa mga narinig ko. Dahil ayaw ko mapansin nila, bumalik na ako sa lababo kung saan ko iniwan ang manok. At doon ibinuhos ang sakit at galit na nararamdaman ko. Pagkatapos magluto ay agad ko na rin silang niyayang kumain. Inihanda kong lahat ng kagamitan sa lamesa at saka sila tinawag. Alam kong parang katulong nila ako sa puntong yon pero parte yon ng plano ko. Nang pumwesto na sila, ay agad kong sinandukan si Carlo ng kanin at saka ulam. Napansin kong napatingin si Athena sa ginawa ko. Pero itinuon niya rin naman agad ang atensyon sa plato. Iniabot ko sa kanyang mangkok na may lamang manok. Tikman mo, Bes. Masarap yan. Salamat, Bes. Sige nga, mukhang masarap nga ito ah. Masarap talaga yan. Kaya nga na-inlove sa akin itong si Carlo eh. Di ba, mahal? Oo. Tama ka, mahal. Ngumiti siya pero alam kong alanganing ngiti yon. Halatang napilitan na lang siya kaya sumang-ayon. Pinanood ko si Athena na sinubo ang manok na yon. At saka inabangan ang magiging reaksyon niya. Masarap nga, malasa, tapos ang lambot ng manok. Sa sarap niyan, Bes.
Sa tingin mo, maaagaw pa kaya ng ibang asawa ko? Muli silang nagkatitigan at saka ngumiti sa akin na matabang. Pero agad ko yung dinugtungan ng patawa-tawang sabi kaya nakisabay na lang din sila. Buntis pala tong si Athena, mahal. Hindi man lang sinasabi sa akin. Ano? Buntis? Sa tono na yun ni Carlo at sa naging reaksyon ng mukha niya, halatang nagulat siya. Pero agad niya rin yung binawi at saka naging kalmado magsalita. Hindi naman malaman ni Athena kung paano yun ipaliwanag kay Carlo. Itong asawa ko naman ay takot nang malaman na nagbunga pala ang panloloko nila sa akin ng best friend ko. Sobrang sakit nun. Para akong sinukluban ng langit at lupa. Saan na noon pa naniwala na ako sa sinasabi ni nanay? Dahil hindi ko kinakayang tagpong yun, ay nagdesisyon na akong bumalik sa Cavite. Kailangan ko rin kasing inumin ng halamang gamot na binigay sa akin ng albularyo. Nauna namang umalis si Athena para hindi ko mahalata ang kakatihan niya. Nagpaalam naman ako ng maayos kay Carlo at hinatid niya naman ako sa terminal. Maggagabi na nung dumating ako sa Cavite. Agad akong sinalubong ni nanay. Ilang agwat pa lang ang pagitan namin ni nanay, ay bumuhos na agad ang mga luha ko. At doon ay sinabi ko sa kanyang lahat. Sinasabi ko na eh, ayaw mo kasing makinig sa akin, Sheena. Kaya ayan ang nangyari. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Nagalit pa nga ng sobra si tatay at umabot sa punto na gusto niyang sugurin si Carlo. Pero ang sabi ko, hindi pa alam ni Carlo na may alam na ako sa panluloko niya. Mabuti na lang at andun si nanay para pakalmahin si tatay. Kumalma rin kalaunan si tatay maliban sa akin. Parang unti-unting napalitan ng matinding galit ang pagmamahal ko kay Carlo. Dahilan para sumpungin na naman ako ng sakit ko. Kaya tinawag uli nila si Kaeting at doon ay inorasyonan niya uli ako. Pero nung gabing yun ay mas lumakas ako lalo. Kaya hirap na hirap silang patahanin ako. Anak, tama na! Pakiusap, marami ka ng galos! Huwag kayo mag-alala. Dala lang ito ng mga nangyari sa kanya kanina. Tumindi ang lakas niya dahil sa galit. Pero kakalma din ito. Malapit ko nang matapos ang gamot para sa kanya. Hinihintay ko pang isang sangkap na galing pa sa isang batika na albularyo sa Mindanao para makompleto ang gamot na yon. Maraming salamat, Kaeting. Ay nako, ginagawa ko lamang ang tungkulin ko, Imelda. Kalaunan noon ay kumalma na rin ako ng bahagya. Pero ang sabi ko sa kanila ay ikadena nila ako para makasigurado. Dahil hindi ko kayang kontrolin ng katawan ko sa tuwing susumpungin ako. Pero ang akala kong maayos na gabi ay nagkamali pala ako. Dahil bilog ang buwan ay mas lalo akong naging agresibo. Tila naging mabangis akong hayop na takam sa laman loob. At doon ay nagawa kong mapigtas ang kadena. At saka binuksan ang bintana at tumalon doon. At pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang nangyari. Kinabukasan ay nagising na lang ako sa tabi ng sapa at may isang patay na bibi akong nakita sa tabi ko. Warakan siya nito at wala ng laman loob. Napansin ko rin naman agad ang dugo ang kamay at bunganga ko. Kaya nilinis ko yun sa tubig ng sapa at saka nagmadaling umuwi. Pagkarating ko sa pinto ng bahay ay naabutan ko dun sina tatay at nanay na aligaga. Anak, saan ka ba galing? Basang-basa ka. Nay! Ayoko na! Ayoko na! Natatakot na po ako sa mga nangyayari sa akin. Kumalma ka, anak. Hindi ka namin pababayaan ng tatay at mga kapatid mo. Kahit hindi malaman ng mga magulang ko ang gagawin, ay pinilit pa rin nilang kumalma. Sinabihan ko silang doblehin na ang tali sa akin para makatiyak na hindi talaga ako makaalis. Dahil ang gamot na pampatahan sa akin na ibinigay ng albularyo
ay tila nawawala ang bisa. Sigurado ka ba anak sa desisyon mo? Ang dami mo ng latay sa katawan at sugat sa braso. Wala na tayong magagawa, Nay. Mabuti na itong nakakasiguro tayo. Ayokong umabot sa punto na pati kayo masaktan ko. O siya, labag man ito sa loob namin ng tatay mo, ay gagawin namin. Alang-alang sa seguridad nating lahat. May isang bagay lang akong hiling sa inyo, Nay. Kung sakaling sumpungin ulit ako at hindi niyo ako mapigil-pigil na pati kayo ay sinasaktan ko na, huwag kayo magdadalawang isip na patayin ako. Doon ay tumulo na ang luha ko. Hinawakan ni nanay ang dalawang palad ko at saka nanginginig na hinalikan yon. Tumulo ang luha niya sa dalawang mata. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. Tuwing maghahating gabi ay sinusumpong ako. Ang tanging maririnig sa bahay ay ang mga ungos ko at sigaw. Naging normal na yun sa bahay tuwing gabi. Binibigyan na lang ako ng mga magulang ko ng mga laman loob ng hayop upang maibsan ang aking pagkatakam at para na rin hindi ako manghina. Tuwing umaga'y tinatanggal naman nila ang kadena sa akin. Pero ibinabalik din sa oras na sumapit ang gabi. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo sa oras na magawa na ni Kaeting ang gamot para sa'yo. Babalik din sa normal ang buhay mo. Magpakatatag ka. Salamat din sa inyo, Nay. Salamat sa inyong lahat. Sa kabila ng kahindig-hindig na sitwasyon ko, nandito pa rin kayo sa tabi ko. Hindi ka namin susukuan anak. Hanggat buhay kami ng tatay mo, hindi ka namin iiwan. Sama-sama tayong lalaban. Isang gabi habang tahimik ang paligid, umiyak ako. Naisip ko kasi si Carlo. Hindi man lang niya ako tinawagan simula nung umuwi ako sa mga magulang ko. Parang hindi niya talaga ako minahal. Ni kumusta ay wala. Siguro masaya pa nga siya dahil wala ako sa tabi niya. Malaya silang gumawa ng kabalastugan ni Athena. Ang matindi pa doon ay yung pera kong ilang taong kong pinaghirapan sa ibang bansa ay unti-unting nilulustay ng mga hayop na yun. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko nung gabing yun. Pero hindi pa rin nawawala sa akin ang pagdadasal na sana'y gumaling na ako. May mga araw na sinubukan kong tawagan ang numero ni Carlo gamit ang cellphone ng kapatid ko. Pero ang sumagot noon ay si Athena. Nung nagsalita siya ay hindi ako umimik. Dinig ko pa ang boses ni Carlo na nagtatanong kay Athena kung sino ang tumatawag. Ang sagot naman nito ay hindi niya alam dahil hindi naman naka-phone book ang number at hindi naman nagsasalita ang tumawag. Ang nagpaiyak sa akin noon ay yung mga tunog ng halikan nilang dalawa. Kaya doon ko na pinatay ang cellphone at saka pinunasan ang mga luha ko. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Anak, bakit? Tama na yan! Magbabayad silang dalawa, Nay! Magbabayad sila! Niyakap na noon ni nanay ang ulo ko at saka hinaplos-haplos ang buhok ko. Pero ang mga mata ko noon ay nanlilisik sa galit. Siguro nga kung gabi yun ay baka nagwala na naman ako. Pagsapit ng gabi, doon na naman ako nagwala. Halos maputol na noon ang kamay ko dahil sa kadenang nakabuhol dito. Hindi yun yung tipo na hindi ko alam ang ginagawa ko. Dahil bawat kilos ko noon ay alam na alam ko. Lahat yun ay dahil sa panluloko ng asawa at best friend ko. Kaya sumiklab na naman ang presensya ng halimaw sa loob ko. Umabot nga ako sa punto noon na gusto ko na lang tanggapin ang pagkaaswang at kumain na lang ng laman loob. Dahil doon ay todo pigil na naman sa akin ng mga magulang ko. Kaya pinatawag na naman nila si Kaeting. Hayaan niyo na lang ako! Gusto ko lang naman maging malaya at tanggapin ito! Pakawalan niyo ako dito! Anak! Anak, kumalma ka, parang awa mo na.
Huwag kang susuko. Nandito lang kami ng tatay at mga kapatid mo. Anong say-say pa para maging normal ako? Kung mga hayop naman ang turing nila sa akin. Nung gabing yon ay walang nagawa si Kaeting. Ang sabi niya ay malakas na daw ang puwersa ng dyablo sa loob ko. Kaya mahirap na to pigilan lalo na kung walang sapat na gamot. Ang mga orasyon niya ay hindi na umuubra sa akin. Dahil dumudugo na yung dalawang kamay ko dahil sa kadenang nakatali sa akin, nagdesisyon silang pakawalan na lang muna ako. Hindi makaya ng mga magulang ko na nakikitang nahihirapan ako habang nakagapos sa kamay ko ang bakal na kadena. Sige anak, kung ano ang nais mo ngayong gabi gawin mo. Isa lang ang hinihiling ko. Hayop lang ang biktimahin mo at bumalik kang buhay dito sa bahay. Naglalaway ako noon habang nakapatong sa bintana namin. Pwede ko silang dakmain, pero nagawa kong pigilin yon. At mas piniling tumalon sa bintana at saka tumakbo papunta sa naaamoy kong pagkain. Mga ilang minutong takbuhan bago ko narating ang isang manukan. May bakod itong kawayan kaya mabilis ko lang itong natalon. Malalim na ang gabi kaya wala nang gising sa bahay na yon. Nagsiputakan ng mga manok nang dakmain ko ang isa at lantakan ng laman loob nito. Pagkatapos ay sinunod ko naman ang isa na katabi niya. Mabilis ko lang nawarak ang dibdib nito at saka nadukot ang laman. Hindi ko alam kung ilang manok ang kailangan kong patayin para mapawi ang aking pananakam. Nasa kasagsagan na ako noon ng kasarapan nang biglang tumunog ang pintuan ng bahay. At saka lumabas ang isang matandang lalaki. May hawak itong flashlight na siyang tumama sa mukha ko. At ang kabilang kamay naman niya ay may hawak na shotgun. Agad kong binitiwan ang hawak kong manok at saka mabilis na tumakbo at tumalon palabas ng bakod. Kasabay yon na malalakas na sigaw niya at alingaw-ngaw ng putok ng baril. Napakaripas ako ng takbo sa talayban. At doon ay palihim ko silang pinagmasdan. Dinig ko pa ang sigaw niya nung magising na ang mga kapitbahay niya. May aswang daw siyang nakita na nilanantakan ng alagang manok niya. At saka naglakad papunta sa talayban kung nasan ako. Nung akmang papasukin nilang talaybang kinaroroonan ko, ay muli akong tumakbo. Dahil sa maliksi ako kumpara sa kanila, ay mabilis ko lang sila na pag-iwanan. Nakarating ako sa isang gubat. At nung alam kong malayo-layo na rin ako sa kanila, ay bahagya akong humiga. Nawala na rin kasi ang pananakam ko sa laman loob. Kinabukasan, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw, ay hinahanap na ako ng mga magulang ko sa kakahuyan malapit sa amin. Dinig na dinig ko ang sigaw ni nanay sa pangalan ko. Mabuti na lang ay wala kaming kapitbahay dahil kung hindi ay baka magtanong na sila. Agad akong tumayo at saka nagmadaling hinanap ang boses na tumatawag sa akin. Nakita ko naman agad si nanay na nag-aalala habang tinitignan ang bawat sulok ng gubat. Nang magtama ang aming paningin ay mabilis niya akong pinuntahan at saka niyakap. Anak, Diyos ko, mabutit ligtas ka! Berting! Nakita ko ng anak natin! Tulala lang ako hanggang sa makarating kami sa bahay. Agad akong pinaliguan ni nanay at saka nilaban ng suot kong duster na puno ng dugo. Nay? Bakit anak? May masakit ba sa'yo? Wala po. Tanong ko lang, gaano po ba ako kasama para pahirapan ng ganito? Ha? Hindi anak, mabuti kang tao. Talagang may mga problema lang na dumadaan sa atin minsan para subukin ang pananalig natin sa itaas. Bakit ako pa, Nay? Kasi alam ng may kapal na kakayanin mo ang pagsubok na ito. Huwag ka mag-alala, matatapos din ito. Parang gusto ko nang sumuko, Nay. Hirap na ako. Baka isang araw, hindi na hayop ang hanap ko. Ayokong mangyari yun. Huwag anak, huwag na huwag kang susuko. Di ba ang sabi ko,
Nandito lang kami ng tatay mo. Pakiramdam ko, sobrang malas kong tao. Malas na nga sa pag-ibig. Tapos ngayon malapit na maging ganap na aswang. Anak, may Diyos. Huwag mong tanggalin sa dibdib mo yan. Maniwala ka sa kanya. Malapit na makumpleto ni Kaeting ang gamot para sa'yo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay sa gamot na yun ni Kaeting. Gayong habang patagal ng patagal, ay lalo akong naging marahas. Mag-iisang linggo na rin akong namamalagi noon sa Cavite. Isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa foreman namin. Hindi na raw madalas pumupunta si Carlos sa site. Wala na raw kaming gagamiting materyales. Kaya napatawag ito sa akin. Yun ang nag-udyok sa akin para bumalik sa Manila. Sa kabila ng nangyayari sa akin. Sigurado ka ba, anak? Gusto mo sasamahan ka namin? Delikado sa'yo pag naabutan ka ng gabi. Kaya ko po to, Nay. At saka hindi naman po ako magpapagabi. Wala naman nagiging problema sa akin tuwing may araw. Hindi mo pa rin maalis sa amin ng tatay mo ang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko po. Nakokontrol ko naman po ang sarili ko eh. Kaya kung susumpungin man ako, sigurado na makakaya ko. O siya, pagdating mo sa Maynila, tumawag ka agad dito ha. Opo, Nay. Huwag ka mag-alala, tatawag ako agad. Bago ko tuluyang umalis, ay umalik pa ako sa pisngi ni nanay at tatay. Hinatid nila ako sa labas ng bakod at saka kumaway nung nakasakay na ako ng bus. Tanghali na ako nakarating sa Manila. Agad din naman akong tumawag sa bahay upang ipaalam na nakarating na ako sa Manila. Pagkatapos ay dumiretso na lang ako sa site. Wala doon si Carlo. Pero naabutan ko doon si foreman at nag-usap kami. Doon ko nalaman na nagkakautang na raw si Carlo sa hardware para sa materials. Pero ang sabi ko kay foreman ay sapat ang pera namin para tustusan ang pangangailangan ng restaurant. Pero iginiit niya ang problema dahil ang sabi raw sa kanya ni Carlo ay wala ng budget. At nung i-check ko nga noon ang bank account ko, ay nanlumo ako dahil wala na itong laman. Mag-aalasing ko na nang natapos ang usapan namin ni foreman. Nagpasama pa kasi ako sa kanya sa hardware para tiyakin kung may utang ba talaga doon si Carlo. At tama nga ang lahat ng sinabi niya. May kontrata sila doon at nakapirma ang asawa ko. Agad akong dumiretso sa bahay pagkatapos nun. Malayo pa lang ako. Malakas na ang kutob ko na magkasama si Athena at Carlo sa bahay. Dahil may susi naman ako, ay nagawa kong mabuksan ang bahay. At tama nga ako, magkasama silang dalawa. Nakita ko kasi ang heels ng haliparot kong best friend sa likod ng pinto. Kaya marahan akong tumungo sa kwarto naming mag-asawa. Dahil hindi naman nakasara ng maayos ang pinto, ay sumilip ako sa maliit na siwang nito. Itinulak ko yun ng malakas. At bumungad sa akin ang mga katawan nilang walang saplot habang magkapatong. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang matinding pagkagulat. Sheena? Bes! Nagulat ba kayo? Sandali, mahal. Magpapaliwanag ako. Ano kasi? Kasi Carlo, may gana ka pang magpaliwanag? Akala ninyo hindi ko alam na matagal nyo na akong niloloko? Best friend ko pa, Carlo! Mga hayop kayo! Walang imik noon si Athena. At saka nakayuko lang habang nagkukumot. Ako naman ay umiyak na sa sobrang sama ng loob at sakit na nararamdaman. Tumayo naman si Carlo at saka nilapitan ako. Mahal, sorry. Hayaan mo ako magpaliwanag. Paliwanag? Anong klaseng paliwanag yan? Punyeta! Sige, sabihin mo. Makikinig ako kahit wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Alam mo naman kami mga lalaki. Talaga maghahanap kami ng ibang putahe. Pero hindi ibig sabihin yan ipinagpapalitan namin ng mga asawa namin. Maniwala ka, mahal, please. Punyeta ka, Carlo! Dinamay mo pa yung ibang lalaki. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga makontento.
Ano ba dapat ang ginagawa para mahalin ng buo? Mahal kita, maniwala ka, mahal. Talagang natukso lang ako. Pero ikaw pa rin ang mas pipiliin ko. Tumigil ka, Carlo! At wag mo akong matawag-tawag na mahal. Dahil ni minsan, hindi mo ako minahal. At ikaw, Athena, naturingan pa naman kitang best friend. Pinagkatiwalaan kita dahil akala ko, totoong kaibigan kita. Pero ito yung ginanti mo. Kaya pala parati ka sa bahay. Sorry, Bes. Hindi ko sinasadya. Sorry. Nawala ba yung sakit dahil nagsorry ka? Unti-unti na akong sinusumpong dahil sa matinding emosyon. Hindi ko namamalaya na dahan-dahan na palang bumabakat ang mga ugat ko sa leeg. Lumuhod si Carlo sa harapan ko, pero hindi ko siya pinansin. Dahil wala nang kahit sino ang makakapagpakalma sa akin sa mga oras na yon. Pakiusap, mahal. Bigyan mo pa ako ng isang chance. Pakiusap. Sa tingin mo, ganun lang kadali yun, Carlo? Nang ibang bansa ako para makapag-ipon. Para matupad ang pangarap nating dalawa na restaurant. Nagsakripisyo ako ng ilang taon sa ibang bansa. Tapos ito ang igaganti mo? Alam ko, mahal. Alam ko. Kaya nga nandito ako. Lumuluhod sa harap mo. Humihingi ng isa pang pagkakataon. Nagsisisi na ako, mahal. Kahit ano pang sinasabi noon ni Carlo na pagmamakaawa sa akin ay tila wala akong naririnig. Galit ang siyang naghari sa dibdib ko. Dahil doon ay tumindi ang emosyon ko. Bigla akong nakaramdam na matinding pananakit sa buong katawan ko. Para bang nakakalas yung mga buto. Napahiga ako sa sahig sa sobrang sakit. Naramdaman ko rin ang unti-unting pagtubo ng kuko ko. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Mahal! Ilang sandali pa'y kumalma na ako. Nawala na noon ang pananakit ng mga buto ko. Nakayuko lang ako habang nakabaluktot ang katawan sa sahig. Sa pagkakataon na yon, ay alam ko na sa sarili ko. Nasaan yung aswang na ako. Kaya nang itaas ko ang ulo ko para tumingin kay Carlo, ay napaatras siya nang makita ang itsura ko. Ah! Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyari sa kanya, Carlo? Hindi ko rin alam. Tignan mo, naglalaway siya. Alam ko ang ginagawa ko, pero hindi ko kayang pigilin ang sarili kong matukso sa mga laman nila. Dinakma ko ang leeg ni Carlo at saka itinaas ito. Tapos ay inihagis ko siya sa kabinet. Napaliyad tuloy siya sa sakit nang tumama ang likod niya sa kanto. Nataranta si Athena kaya lumabas siya palabas ng kwarto. Bit-bit niya ang mga damit. Pero hinabol ko siya at naabutan ko siya sa sala. Hinawakan ko ang buhok niya sabay hila. Saan ka pupunta, best friend ko? Bes, kung ano man ang nangyayari sa'yo, pakiusap bitiwan mo ko! Sa atraso mo sa akin, hindi ko kayang gawin ang hinihiling mo. Papatayin kita! Huwag, Bes! Di ba sabi mo buntis ako? Maawa ka sa bata! Hindi ako nakakaramdam ng awa sa ganitong anyo. Hindi na ako katulad ng Sheena na nakilala mo. Agad ko siyang sinakal at saka iningungod sa sahig. Wala na akong maramdamang awa o pag-aalinlangan sa mga ginagawa ko sa kanila. Nilamon na ako ng galit at tuluyang tinanggap ang pagkaaswang. Gusto mang sumigaw ni Athena pero hindi niya yung magawa dahil hawak ko ang kanyang leeg. Masarap ba? Damhin mo ang hagupit ng aking ganti! Parang awa mo na, Sheena! Pakawalan mo ko! Hindi ako makahinga! Maya-maya pa'y nakaramdam ako na may tumamang matigas na bagay sa ulo ko. Nung paglingon ko, ay nakita ko si Carlo na may hawak na bakal na tubo. Bitiwan mo siya! Hindi na ikaw ang Sheena na kilala ko!
Sa tingin mo, uubra yan sa akin? Gusto mo bang ikaw ang unahin ko? Nagbabaliw ko na, Sina. Athena, sige na, tumakas ka na. Talagang pinapatakas mo pa yung kabit mo, ha? Anong gusto mo mangyari? Hayaan ko lang siya na patayin mo? Ay, kailan? Manloloko ka talaga! Noong ibaling ko ulit kay Athena ang atensyon ko, ay muli akong pinagpapapalo ni Carlo ng hawak niyang tubo. Napabitaw ako kay Athena dahil sa nakaramdam ako ng sakit. Kaya nagawa niyang makawala sa mga kamay ko. Bilis, takbo! Tumakas ka na! Hindi! Hindi ako papayag na makatakas yung babae mo, Carlo! Isasama ko kayo sa impyerno! Kinalmot ko si Carlo at saka itinulak. Kaya nabitiwan niya ang hawak niyang tubo. Agad ko naman ibinalik kay Athena ang atensyon ko. Na nooy gumagapang papunta sa pinto. Nang makarating siya sa dulo, ay mabilis ko naman siyang hinabol doon. At hinawakan ko ang paa niya at saka hinila pabalik. Saan ka pupunta, best friend ko? Bitiwan mo ko, please! Kahit anong pagmamakaawa pa ang gawin mo, hindi kita bibitiwan! Nung handa ko ng sakmalin si Athena, ay muli akong hinataw ni Carlo. Pero dahil mariin ang pagkahawak ko kay Athena ay hindi ko siya nabitawan. Nilingon ko agad si Carlo at saka itinulak. Noong bahagyang napaatras si Carlo ay doon ko na sinunggaban si Athena. Sinakmal ko ang leeg niya para mawalan siya ng puwersa at mawalan ng malay. Napasigaw si Carlo nung makitang duguan si Athena. Anong ginawa mo, Sina? Halimaw! Halimaw ka na! Hindi ko sila pinakinggan. Bagkus ay tinulak ko pa ang ulo ni Athena sa sahig upang makagat ko to ng maayos. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na si Carlo na hinihilang buhok ko palayo kay Athena. Kaya napabitaw ako. Tumigil ka na! Inaamin ko na nagkamali ako. Niloko kita. Pero hindi nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal pa rin kita, Sina. Anong nangyayari sa'yo? Bahagyang napatigil ako at saka sinikap unawain ang sinabi ni Carlo. Ano nga ba talaga ang nangyari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Mga katanungan sa isip ko na mabilis ko lang din naman nasagot. Nagkaganito ako dahil sa'yo. Dahil sa putyang inang pangarap nating restaurant. Nang ibang bansa ako para tuparin yun. Nakisama ako sa ibang tao at nagtiwala para tumagal sa trabaho. Pero hindi ko akalain na aabot sa punto na paiinumin nila ako ng alak na may dalang sumpa. Umuwi ako ng Pilipinas at ito ang natuklasan ko sa'yo. Kaya kalaunan, naging ganito ako. Naging marahas. May diablong namumuhay sa katawan ko na gustong sakupin ang buong pagkatao ko. Ano, Carlo? Malinaw na ba sa'yo ang lahat? Marahang lumuhod nun si Carlo sa harap ko habang umiiyak. Lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya ay puro paghihingi ng sorry. Malapot ang dugo ni Athena sa bibig ko. Pero kaya ko yung palabnawin ng luha kong tumutulo mula sa mga mata ko. Ilang segundo ding tumila ang tensyon na yun. Hanggang sa makaramdam ako ng matigas na bagay na tumama sa likod ko. At doon ko nakita si Athena. Nagigil na hinahampas sa akin ng flower vase. Kaya muli akong naalarma at sinugod muli si Athena. Pero agad akong niyakap ni Carlo at saka hindi na pinakawalan. Tumakas ka na, Athena! Bilisan mo! Mahigpit ang pagkakayakap sa akin ni Carlo. Nakalakang kamay at paa niya sa leeg at bewang ko. Kaya kahit anong pagpupumiglas ko, ay hindi ako makawala sa kanya. Nagawang mabuksan ni Athena ang pinto at saka tarantang lumabas. Carlo! Bitiwan mo ako! Ako naman ang may atraso sa'yo eh. Kaya ako na lang ang patayin mo. Hayaan mo siyang makatakas.
Pareho niyo akong niloko. Kaya pareho kayong may atraso sa akin. At pareho din kayong dapat mamatay. Sheena, buntis si Athena. Walang kasalanan ng bata, kaya dapat siyang mabuhay. Lalong tumindi ang galit ko nung marinig ko ang tungkol sa bata. Ang bunga ng kanilang pagtataksil. Kaya nagawa kong tumayo habang karga-karga ko si Carlo sa likuran ko. Dahil malapit sa bibig ko ang braso niyang nakayakap sa akin, ay kinagat ko yon sabay bunggo sa kanya sa pader. Napabitaw siya at saka inindang tama. Aray! Ang likod ko! Ang sakit na nararamdaman mo, wala pa yan sa kalingkingan na nararamdaman ko. Nung akmang bubuksan ko na ang pinto para habulin si Athena, ay mabilis na hinarangan ako ni Carlo. Kaya hinawi ko siya ng malakas. Dahilan para tumama ang ulo niya sa pader. Kaya nawalan siya ng malay. Pero laking gulat ko nang bumukas ang pinto. At doon ay bumungad sa akin sina tatay at nanay. Kasama nila si Kaeting na albularyo. Nanlaki ang mga mata ko. Dahil alam ko ang dahilan nila kaya sila nandun. Napaatras ako ng bahagya sa kanila. Anak! Wag! Wag kayong lalapit! Bakit? Nandito na ang gamot na matagal na nating hiniintay para gamutin ka. Ayoko! Ilayo niyo sa akin ang gamot! Umalis na kayo! Anak! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Kung ayaw ninyo masaktan, ilayo ninyo sa akin ang albularyo at ang gamot! Anong nangyayari sa kanya, Kaeting? Ba't parang hindi niya tayo kilala? Parang naging agresibo pa siya lalo. Dahil yun sa puot at galit na matagal niyang tinimpi. Isa yun sa rason para madali siyang lamunin ng dyablo na nasa katawan niya. Malapit na siyang maging ganap na aswang. Dahil siya mismo ay tinanggap niya yun. Ang hinihintay niya lamang ay sumibol ng husto ang balahibo ng uwak. Anong gagawin natin, Kaeting? Baka maging aswang na ang anak namin, hindi ko kakayanin yun. Isa lamang ang alam kong paraan. Gagamutin natin siya na may kasamang dahas. Dahas? Baka ba paano ang anak namin, Kaeting? Pagtiwala ka sa Panginoon, Imelda. Ililigtas niya ang anak mo. Doon na nag-umpisang mag-usal ng dasal ang matandang albularyo. Pero sinugod ko siya upang hindi niya yun ituloy. Pero malakas ang puwersang bumabalot sa kanya na siyang nagpapahirap sa akin. Tumigil ka, tanda! Walang kwenta ang dasal mong yan! Hindi mo ako mapipigil! Anak, tumigil ka na! Hayaan mong gamutin ka ni Kaeting! Huwag tumigil! Umalis na kayo dito! Alis! Muli kong sinugod ang matanda na kanina pa nakapikit habang nag-uusal ng dasal. Ngunit marahan akong tinutulak palayo ng hangin na nanggagaling sa kanyang puwersa. Binabalot siya ng malakas na aura. Ang mga aparato sa bahay ay nagsimula na rin magsiliparan dahil sa enerhiyang nanggagaling sa dasal niya. Mariin ko yung nilalabanan upang hindi ako mapasama sa mga lumilipad na mga kagamitan sa loob ng bahay. Hindi mo ko kaya! Hindi! Hindi mo ako kaya, tanda! Humakbang siya palapit sa akin habang palakas ng palakas ang dasal niya. Gusto niya akong cornerin sa pader para mahuli niya ako. Pero sinisikap ko pa rin kontrahin ang puwersa niyang tumutulak sa akin. Hanggang sa dumiin ang dasal niya at lalong lumakas ang ihip ng hangin. Nagawa niya akong masukol sa pader at doon ay nakadipa ko habang nakasandal. Hindi ko magawang pagalawin ng mga kamay at paa ko dahil tila may nakagapos dito. Tumigil lang ang hangin noon nang tumigil ng albularyo sa pagdadasal. Anak, ayos ka lang ba? Huwag ka munang lalapit sa kanya, Imelda. Nasaan yung aswang pa rin siya? Hoy, tanda! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako dito!
Hindi niya ako sinagot, sa halip ay lumapit pa siya sa akin. Tapos may kinuha siyang maliit na bote sa bulsa at saka binuksan yon. Pero pumikit muli siya at saka umusal ng Latin na salita. Ano na naman yan, tanda? Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mo? Hindi ba't sabi ko, ilayo mo sa akin yung gamot na yan? Mabuti kang bata, Sheila. Kaya dapat na gumaling ka. Ang gamot na ito ay mataas ang antas at bihira lamang makikita sa mga albularyo. Paswerte ka at merong isang albularyo sa Mindanao ang gustong tulungan ka. Kaya ibinigay niya ang isang sangkap upang makumpleto ko ang gamot na ito. Hindi ko kailangan yan. Lumayo ka! Alam kong hindi mo kagustuhang mangyari ito sa'yo. Kaya para sa diablong ibon na naririyan sa katawan mo, magpaalam ka na dahil tutunawi ka nitong gamot na hawak ko. Hindi pa rin napapawi ang galit na namumuo sa dibdib ko. Kaya gusto ko pa rin makawala mula sa kapangyarihan ng matanda. Nandun pa rin ang pananakam ko sa laman at pananabik na mapatay ang dalawang manloloko. Pero nang ilapat ng matanda ang kamay niya sa noo ko, ay unti-unti akong nawalan ng lakas. Nanamlay ang buong katawan ko at saka marahang bumagsak sa sahig. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang nangyari. Ilang araw akong ikinulong sa madilim na silid. Sobrang tahimik. At ang bawat sigaw ko ay bumabalik lang sa akin. Pakiramdam ko ay walang nakakarinig sa akin sa labas. May kadenang nakatali sa bewang ko na nilagyan pa ng malaking padlock. Ang kabilang dulo ng kadenang yon ay nakasimento sa dingding. Pilit kong hinahatak para matibag at matanggal ang kadena. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit ako nanghihina. Sigaw ako ng sigaw. Tawag ako ng tawag. Hinahanap ko ang aking mga magulang pero wala sila. Para akong itinapon sa madilim na lugar. Pakiramdam ko'y nasa labas na ng mundo. Nay! Tay! Nasaan na po kayo? Bakit ako nandito? Bakit niyo po ako hinayaang makulong dito? Sino gumawa nito sa akin? Palabasin niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Maya-maya ay bumukas ang pinto na yari sa bakal. Dahan-dahan itong bumubukas na para bang nahihirapan na nagtutulak dahil sa sobrang bigat. Ilang sandali pa'y tumambad sa paningin ko si Kaeting. Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kayo po ba ang nagkulong sa akin dito? Nasaan ako? Nandito ka sa bodega ko. Bodega? Nasaan po si nanay sa si tatay? Gusto ko sila makausap. Sinabihan ko sila na huwag munang lalapit sa iyo. Nasa ilalim ka pa ng proseso ng panggagamot ko. Hindi pa tuluyang nawawala ang sumpa ng pagkakaaswang sa iyo. Makakalabas ka lamang dito kapag tuluyan ka nang gumaling. Ilang araw na po akong nakakulong dito. Hindi pa naman umaabot ang 1 linggo. Huwag ka mag-alala. Makakalabas ka rin dito. Bakit ganito ang lugar na to? Bakit ako nanghihina? Ang bodega na ito ay napalilibutan ng tanim ng mga halamang pangontra sa mga aswang. Kaya ka nanghihina. Kailangan kasing maging mahina ka para hindi mo malabanan ang ginagawa kong panggagamot sa iyo. Sinadya ko ang bodega na ito para dito lunasan ang mga kagaya mong nayanggaw. Dito, kahit anong lakas ang sigaw mo, walang makakarinig sa iyo. Kahit mapatid pa ang litid mo sa kakaatungal, walang tulong na darating. Ikaw lamang ang makakatulong sa sarili mo. Kaya kung gusto mong gumaling, tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo akong mapabilis ang panggagamot sa iyo. Ilang araw na kitang ginagamot, pero palagi kang nanlalaban. Dahil sa galit mo sa mga nagtaksil sa iyo, kaya hindi ka gumagaling. Napuno ka ng paghigat
Kailangan mong magpatawad. Huminahon at bumangon muli. Huwag mong hayaan ang sarili mong nandito lamang habang buhay. Labanan mo ang pagkaaswang. Isuka mo na lahat. At huwag kang magtira. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Ang gusto ko po ay makauwi na. Sisimulan ko na uli ang panggagamot sa iyo. Makipagtulungan ka sa akin nang hindi na tayo mahirapan pa. Nagsindi si Kaeting ng itim na kandila at itinulos sa simento. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang palangganang may tubig at may iba pang halo na hindi ko alam kung ano. Ang tanging nararamdaman ko lang, sa tuwing tumitingin ako sa tubig na yon, nahihilo ako. Bumabaliktad ang aking sikmura. Parang may humahalukay. Pilit kong iniiwasang tingnan ng tubig na yon, pero parang may humahatak sa akin na tumitig. Nakikita ko ang refleksyon ko doon na nagpapalit-palit ng anyo. Mula sa pagiging normal na itsura hanggang sa itsura ng pagiging aswang ko. Binabalot na ako ng takot. Nagsimula ng manginig ang tuhod ko. Hanggang sa napaluhod na ako sa simento at lalong napalapit sa palangganang may tubig. Gusto ko itong hawakan pero nanginginig ang kamay ko at mabigat na parang hindi ko mabuhat. Ang nagpatindig pa sa balahibo ko ay ang kakaibang dasal na ginagawa ni Kaeting. Pumapailan lang ang boses niya sa buong silid. Nabibingi ako at parang sasabog ang ulo ko sa sakit. Naninigas sa galit ang aking mga daliri. Tinitigan ko ng masama si Kaeting. Nakaupo lang siya sa harapan ko at kalmadong nagsasagawa ng ritual. Parang halimaw ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung may problema ba ako sa aking paningin dahil nakikita ko siyang parang gumagalaw pero hindi naman. Tigilan mo yan! Ayoko marinig! Masakit sa ulo! Ayoko yan! Tama na! Tigil na! Isuka mo ang laman ng tiyan mo! Ilabas mo lahat yan! Pagkasabi niya nun, ay bigla na lang hinalukay ng matindi ang aking tiyan. Naramdaman ko pa ang pag-alon ng tiyan ko. Gumagalaw ang bituka ko na parang may sariling pag-iisip. Parang may umaahon. Parang may halimaw sa loob ko at gustong kumawala. Nararamdaman ko ang kung anong bagay na umaal sa paakyat sa lalamunan ko. Naitukod ko ang aking mga braso sa semento at saka napayo ko. Dahilan para mas matitigan ko ang palangganang may tubig na nasa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Hindi ko alam na nasaan yung aswang na pala ko. Na hindi ko man lang napansin na nagpalit na pala ako ng anyo. Halos mapatid ang litid ko dahil sa hirap. Gustong gusto ko nang isukang nasa tiyan ko pero parang ayaw niyang lumabas. Nagahalo ang iyak ko at pag-atungal. Hindi ko na pinansin ang pagtayo ni Kaeting. Pumunta siya sa likuran ko. Sininghalan ko pa siya pero hindi naman natakot. Pinahiran niya ako ng langis sa aking likod. Sobrang init nun at napapaso ako. Nilagyan din niya ang aking tiyan. Dahilan para magwala ang nasa loob ko. Anong ginawa mo? Ang sakit-sakit na! Tigilan mo na to! Hindi ko na kaya! Parang awa mo na! Ilabas mo na lamang para matapos na tayo. Magiginhawaan ka sa oras na mailabas mo ang punla. Magiginhawaan ka sa oras na mailabas mo ang punla. Huwag mo nang pigilan yan. Hindi ko pipigilan. Sadyang mahirap. Wala kang naiintindihan. Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko. Ayoko na. Tigilan mo na. Masakit. Hindi ko na kaya ang sakit na to. Ayaw mong gamutin kita? Gusto mong habang buhay na pasanin ang pagiging aswang na yan? Gusto mong habang buhay na pasanin ang pagiging aswang na yan? Gusto mo ba na ganyang buhay?
Nakakadena! Dito sa madilim na silid! Umiyak na lang ako ng umiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya ang nasa isip ko nun, mamatay na lang. Isinubsob ko ang mukha ko sa palangganang may tubig para tuluyan ng malunod. Pero nang lumapat ang mukha ko doon, naramdaman ko ang malamig na tubig, parang may yelo. Nakakaginhawa sa pakiramdam. Hindi ko na napapansin ang pagsakit ng tiyan ko. Nararamdaman ko pa ang pagkulo ng tubig na ipinagtaka ko. Nakalublob ako sa tubig na yon, pero hindi ako nahihirapang huminga. Ayaw ko nang umahon dahil sa ginhawang nararamdaman ko. Maya-maya, nabigla ako dahil nag-iiba na ang kulay ng tubig. Nahahaluan na ng kulay itim na likido. Bigla kong inangat ang aking mukha. Pagkatapos doon ko naramdaman ang tuloy-tuloy na paglabas ng kung anong gustong kumawala mula sa tiyan ko. Naisuka ko lahat sa palangganang yon. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makita ang buo-buong laman na may mga balahibo pang kasama. Matapos yun, nakaramdam na uli ako ng panghihina. Hindi ko na nakayanan na tuluyan na akong bumagsak sa semento. Nang magising ako, ay nasa bahay na ako sa Cavite. Ang buong katawan ko ay masakit na para bang may kung anong mabigat akong ginawa, kaya nanakit ito. Una ko nakita si nanay, na tuwang-tuwa dahil sa nagising ako. Nariyan din si tatay sa kabilang gilid ko, at lahat ng mga kapatid ko. Anong oras na po, Nay? 12:00 ng hating gabi. Ha? 12:00? Nataranta pa ako noon, pero agad din naman ipinaliwanag ni nanay sa akin ang lahat na nangyari. Maayos na raw ang lahat, kaya wag na akong mag-alala. Nagawa raw akong gamutin ni Kaeting at tuluyan na raw akong gumaling. Kaso nga lang, 3 araw naman daw akong tulog. Tinanong ko sa kanila kung ano nangyari kina Athena at Carlo. Malungkot naman na ibinalita sa akin ni nanay na nung gabing yon, natagpuan daw ang katawan ni Athena sa kalsada na wala ng buhay. Nabundol daw ito ng malaking truck na sa tingin nila'y nangyari habang tumatakas. At si Carlo naman daw ay umalis na. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Naisip nilang baka nagtatago dahil sa malaki niyang pagkakautang sa hardware. Nang maibalik ko na ang buhay ko sa normal, ipinagpatuloy ko ang restaurant na inumpisahan ko. Isinangla namin ang sakahan para may pantustos kami sa pagpapagawa ng dating pangarap namin ni Carlo, na ngayon ay para na sa buong pamilya ko. Sa ngayon ay may 3 branch na po ang aming restaurant at tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat. Wakas. Isang mapagpalang araw sa inyo.